Kasyang-kasya dito yung dalawang kotse. Sobrang lalim pa mga tol. Kailangan pa dito mga 3 truck or 3 elf or mini dump truck ano. At 3 chambers nga pala to. Sinabi naman ni electrician na, Sir, ma'am, wag po natin pagsamahin yung saksakan tsaka yung sa ilaw. So yun nga mga tol, andito tayo ngayon sa project site para mag-update. So eto na, nakabuhos na tayo at meron nang ginagawang mga roof beam, meron na tayong poste dito, tapos bubuhusan na lang natin yung mga biga and then pwede na tayo mag-asintada. So makikita nyo, nag-start na sila mag-lay ng CHP dito sa mga walls, sa firewall at dito sa entrance mga tol. Ngayon, naghihigpit na tayo kasi sunod-sunod yung paglindol mga tol. At bago natin ilagay yung mga bintana, nagbuhos muna tayo ng lintel beam para nakaabang na yung mga rebars dito, tataas at sa baba, naka-doubles na yan para mas maging matibay. Nung araw kasi nag-aano lang tayo sa mga opening na window, no? Naglalagay lang tayo ng 2 pirasong bakal. It's either 12mm or 10mm. Tapos naka C-bar. Tapos sinasabay na natin sa CHB. Pero ngayon mga tol, talagang as in binubuhusan natin. Nagbubuhos tayo kung anong kapal ng CHB ano. Tapos anong height, buhos tayo dito ng mga 6 inches. 6 inches na lintel beam, 6x6 para mas matibay. Connect natin sa poste, nagpaabang tayo ng bakal doon. Matibay na to mga tol. At nakabuhos na rin tayo ng septic tank mga tol. So ito yung septic tank, napakalaki. Kulang-kulang 3 meters ang haba nito mga tol. Nasa 250 by 150. Sa isang pamilya, ay sobra-sobra na to. At 3 chambers nga pala to mga tol. So naglagay tayo ng pasipsipan. Kumbaga ito yung abang para sa mga sipsipan mga tol. So ito yung magiging garahe mga tol, napakaluwag. Kasyang-kasya dito yung 2 kotse. I think this is around 5 meters. So mataas tayo kasi andito yung beams. Makikita nyo yung tie beam. Parang ito na yan. Tapos naka-slant na lang daan-daan. Banayad dun sa street. Dito sa subdivision street na to. Sidewalk, then yung street mas mababa ng konti. At kung mapapansin nyo, mataas pa rin yung ceiling height nito mga tol. So nga mga tol, dito yung main door. So nag-allowance tayo dito ng mga 120 para dun sa hamba. Alam nyo naman, ang main door natin ay nasa 90 cm. Pero yung iba, yung ibang bahay, may mga pasadyang main door. Merong 120, merong 150, merong 2 metro. Depende, paglaki ng bahay, paglaki ng main door. So ganun lang. So dito, simpleng bahay lang, okay na yung 90 cm kasi yun yung nasa plan. So, pagpunta mo dito, mga tol, ito yung magiging living area. And then, ito yung magiging dining area. Tapos, ito yung kitchen area. Nandito yung lababo, paikot. Pakaluwag, mga tol. Ang luwag-luwag, oh. Ang laki-laki. And then, dito naka-position yung hagdanan. Dito tayo maglalagay ng stairs going to the 2nd floor. Kaya may opening dito. Laki ng lugar. At, ito nga pala, parang ang plano ni boss dito, may 2 kwarto pa sa baba. So, napakalaki ng lugar, mga tol. Meron tayong toilet and bath dito sa ground floor. Sa ilalim ng hagdanan. Tingnan natin kung paano natin didiskartean yung paglalagay ng toilet dito sa ilalim ng hagdanan. Dito yung yung hagdanan. And then dito, magkakaroon tayo dito ng exit door. Originally, wala tayong exit door dito kundi itong glass door Pero ni-revise natin yung plano. So ito, magkakaroon tayo dito ng exit door para mas madali at mas mabilis yung access papuntang washing area. Masyadong malayo kung iikot ka pa, ilang hakbang pa yan mga tol, ang dami. Maybe next week matatapos na yung mga roof beam, mabubuhusan na lahat, and then after that, pwede na tayo mag-prepare ng trusses. Makakapag-prepare na tayo ng mga steel framing para makapagbubong tayo. So, meron ditong sliding glass door. Access ka sa garahe at may access ka dito sa pinaka garden area. May 2 tie beam dito mga tol. May strap footing tie beam. So nga mga tol, dito sa tinatambakan na to, parang ito lang yung level ng street. So, if you are here, nasa more than 2 feet ito mga tol from the kalye. Kung nandito ka sa hallway, yung level nung inside flooring of the house or yung ground floor is more than 2 feet. Actually, tataas pa natin to mga tol para if ever na mag-adjust yung street, hindi tayo maapektuhan. Makikita nyo nga dito, sobrang lalim pa mga tol. Kailangan pa dito mga 3 truck or 3 elf or mini dump truck para mapunuan tong dito. Pero yung loob, medyo okay na. Papantayin na lang natin to, tapos gravel, and then maglalagay tayo ng moisture barrier kapag magpo-flooring na tayo dito. So, talagang itinaas natin to kasi kung mapapansin nyo dati nung nagbubuhos tayo, malalim yung mga footings natin dito. Nag-strap footing tie beam tayo at syempre meron pa rin tayong grade beam dito mga tol. So, bali 2 beam ang ginamit natin dito.
Sa mga nagtatanong mga tol, bago ka makaabot ng second floor ay kulang na 1 million mo. Kasi this is a big house din kung tutuusin. Malaki yung area. Nasa 100 square meter. Actually, this is a big house mga tol. Or dito mga tol, naka-overhang. In-overhang natin, Bakit natin in-overhang? Para yung ibang plumbing nakalabas sa mismong bahay, Iniiwasan din natin kasi para makaiwas tayo sa mga problema pagdating ng araw. Yung mga leaks. So, in-overhang natin yung second floor. Hindi lang para makaiwas sa leak mga tol. Siyempre, para lumaking area. Sa pagkakaalam ko mga tol, 5 rooms pa yung nasa second floor. Sa area na to, para hindi ka mabasa, lalagyan natin to ng polycarbonate. Yun nga mga tol, sa mga gandang pagkakataon, kapag nabuhusan na natin yung mga roof beam, dun papasok yung konting CHB na ipapatong natin sa mga biga. And then kapag nakita na natin yung tamang elevation, pwede na tayo magsimulang mag-roof framing. Siyempre kapag may roof framing na mas madali na. So kailangan naman natin dun mga welders or latero. Kapag meron na tayong roof beam, ang isusunod natin dito is laying ng konting CHB para makita natin yung elevation ng roof natin. So makikita natin yung elevation na yun. So papasok mo dito yung mga welder. Sila yung magsisimulang mag-welding ng mga tubular, yung mga angle bars natin, yung mga C-par link na ginagamit natin para sa roofing works natin. At pagkatapos ng mga tol, pwede na tayong bubong. Pero syempre bago tayo magbubong kailangan din natin ng insulation. So nga mga tol, maraming klase ng insulation may PE foam insulation, may double-sided foil insulation, at meron din tayong tinatawag na double bubble foil. So meron tayong nagamit na rin ng mga green insulation, may mga pink insulation pa. So yun lang, marami kasing klase ng insulation. So yun nga mga tol, para sa mga nagtatanong ano nga ba itong mga tubo natin dito? Dito dadaan yung mga wires na inabang natin. So dito dumadaan yung ating power layout ng second floor. Yung ating lighting layout, dito rin dadaan yun. Aircon outlet natin, yung mga power supply sa aircon para doon sa ating mga power supply ng water heater. So ang dami nito mga tol. Bale, nasa 7 to mga tol. So lighting, power. Kasi magkakahiwala yung mga linya ng ground floor sa second floor. Hindi pwedeng pagsamahin yung power layout, yung mga electrical outlet natin doon sa ating mga ilaw or doon sa ating mga lighting layout. At hindi rin pwedeng isama doon sa lighting layout natin yung mga aircon. Syempre kasi mga matataas yung load ng aircon natin. At hindi lang yun mataas din yung load ng ating water heater. Kaya may sarili silang daanan, may sarili silang wire, may sarili silang breaker. Kaya magkakaiba yan. Kasi yung mga lumang bahay nung araw mga tol, pinagsasama-sama na nila. Nararanasan natin yan mga tol. Kapag nire-renovate natin yung mga bahay, anong nangyayari? Pag pinatay mo yung breaker, patay na rin yung outlet, patay na rin yung ilaw. So ngayon, inaayos na natin yan mga tol. So ganun yung mga gawa. Siguro, hindi mo rin masisisi kung yung ibang bahay naman kasi hindi dumaan sa mga professionals. Tumawag na lang tayo ng electrician or nagtitipid si owner. Although, maaaring sinabi naman ni electrician na, Sir, ma'am, wag po natin pagsamahin yung saksakan tsaka yung sa ilaw. Siguro pag minsan mapilit yung owner kasi nga nagtitipid. So, walang budget, kulang sa budget. Nangyayari, napipilitan si electrician na sundin yung gusto ni owner or ni client. So nga mga tol, so dapat magkakahiwa-hiwala yun. At yun naman po kasi ang nasa plano. So kung ano nasa plano, dapat masunod. Dito naman sa bahagi ng firewall, okay na pag asintada na sila. Susunod na steps dito, pwede tayo mag-abang dito ng mga outlets. Pero dito mga tol, sa firewall, hindi tayo mag-aabang ng outlet dito. So, bawal kasi yun. The moment nagkaroon ng seepage or ng moisture yung firewall mo, tapos nag-abang ka ng outlet. Sinabi ko na to sa isang vlog natin. Dito tayo mag-aabang ng mga electrical outlets natin, yung mga saksakan natin mga tol. Dito lang. Sa mga ganitong lugar. Yan, sa mga partitions. Pero dito sa firewall, hindi tayo pwede mag-abang ng mga electrical outlets, mga switches. Kasi prone sa water, pag nagkaroon ng problema yung firewall nyo, doon aagos yung tubig. So yun nga mga tol, para sa mga nagtatanong, this is more than 150 to 160 square meter. Hindi pa kasama yung garahe doon. Nandito na rin yung mga tubular natin na gagamitin. Yung iba gagamitin natin pang design, yung iba gagamitin natin sa pinakataas, sa roofing. Yung iba gagamitin natin para sa bubong. Preparation para sa roofing framing natin. So bali ito, pinipinturahan na nila ng epoxy primer. So isa sa mga magandang primer na ginagamit mga tol, epoxy primer with catalyst. So alam nyo na yan. Sa mga gumagamit ng epoxy primer, ano yung may catalyst? Yan, alam nyo na yung brand na yun. Isa sa pinakamagandang brand yun. At hindi lang yun matibay siya. Ika nga, sabi nga nila, pang-kotse yung quality nito mga tol. So yun nga mga tol, andito tayo naman sa second floor at nakabuhos na tayo ng poste at inaantay na lang natin makabuhos lahat ng roof beam. Sa mga nagtatanong, ano nga ba yung roof beam guys? Siya yung pinapatungan ng ating mga roof framing. Yung biga natin sa taas, kung saan magbububong na tayo, yung biga na malapit sa roof, yun yung roof beam. Pero pag minsan ginagamit din yung roof beam sa mga slab. Sa ibang bansa, ganun Any beam na nasa taas,
Ang tawag nila roof beam or second floor beam. Anyway mga tol, nakabuhos na tayo ng poste, di ba? Eto, inabag na rin natin yung mga dowels. So ngayon hanggat maaari, iniiwas na rin natin na magda-dowels na lang tayo. So yun nga, kasi nga malindol. Inaabang na natin yan. Nakatupi lang yan ng konti yung mga dowels natin. Tapos uun natin kapag baga asintada na. Pero kung EPS naman ang gagamitin natin, pwede rin namang nakabaon na rin yun pag binubuhusan. Pero pag minsan ang hirap ipasok ng EPS panel sa mga poste, bali danas na natin yan. Pero mga tol, pwede namang i-dowels and then lagyan mo na epoxy. Pero basta mahaba lang yung pagda-dowels natin sa mga poste or biga. Bali kasi, dapat natapos na natin buhusan yung mga biga dito. Kaya lang, ang nangyayari mga tol is paulan-ulan. Biglang uulan, kalahating araw. So yung mga tao na pepending. Siyempre hindi naman tayo magtatrabaho kung sakaling madulas. Alam naman natin yan. At alam rin naman ng mga workers yan na kapag umaambo na, ay bababa na sila. Kasi may mga activities naman tayo na pwedeng gawin sa baba. Kasi alam niyo naman, nakatubo tayo. Sinasabi ko to sa mga vlog natin, napakadulas nito mga tol kapag umuulan. So ang tendency ng mga worker, pag medyo umambon, baba na agad sila at lipat na sila sa ibang activities. So yun nga mga tol, ito na yung update natin dito sa Colinas project natin. I hope may napulot kayo kahit konting tips sa pagpapagawa ng bahay. So hanggang sa muli at maraming salamat po do sa mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating channel. Again, this is Engineer Ronald Tolentino. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!